Alright. Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito. Ito, ang balita na si Saldico ay nagbigay ng pahayag na si PBBM daw ang ulo ng itong pagnanakaw sa gobyerno ngayon. Ako ang layo-layo. Hindi ka panipaniwala. Bakit siyang dami-dami niyang air asset? Bakit dami-dami niyang eroplano, helicopter? Kung kay PBBM pa yun, ay siguradong direkta na yun doon. Bakit nagkaroon siyang napakaraming mga air asset? Iba pang negosyo at impak-impak na salapi. Diba? Kaya mukha yatang nabayaran na naman ito ng, alam niyo na kung sino ang nagbabayad na babalik ta rin para ma-impeach si PBBM. Klarong-klaro naman, di ba? Na si Saldico ay nabayaran na ito. Tabla-tabla na eh. Ang gusto niya, tabla-tabla na. Nababayaran ito para bumaliktad. Tabla-tabla na, makulong kung makulong. Basta maraming madamay, damay-damay. Yun ang kanyang style. Kaya ito, panoorin natin ang detalye ng balitang ito. Kurtisi sa atin ng The Manila Bulletin. This is the Manila Times, where we bring you stories that shape our world. Today's November 14th. Our top story. Former Congressman Elis Saldico has revealed in a video post that President Marcos himself has ordered the insertion of over 100 billion pesos worth of projects in the 2025 General Appropriations Act. Poe added that Speaker Martin Romualdez asked him to stay out of the country as he will be well taken care of as instructed by President Marcos. Okay, ngayon, ito ang hindi kapanipaniwala, di ba? Si PBBM nga gumagawa ng paraan na mahalungkat itong insertion na ito at unang lumabas na pangalan ay Chis Escudero. O, di ba? Pangalawang lumabas na pangalan ay mga senador at congressman, and then panghuli na sila Saldico at Martin Romualdez. Pero si Martin Romualdez wala tayong makikita na mga katulad kay Saldico na napakaraming eroplano at helicopter at yate at barko at mga condominium buildings. Walang ganun si Martin Romualdez. Ibig sabihin, si Saldico lamang talaga ang nagnanagaw ng trillion hindi billion Kasi eroplano, helicopter, di ba? May yate, mayroong mga condominiums. Kaya itong ginawa niya ay pampagulo na lang ito at mukhang nasusulan mukhang may gumaganon, mukhang makapal ang binigay. Hindi ganun parang isang barko yata na pera para talagang ibagsak niya si PBBM para magkagulo ang Pilipinas. Napakatarantado mga kababayan, di ba? Hindi ka panipaniwala itong gunggong na ito. Saldico, wala na yan. Kaya magsalita na lang ng kung ano-ano. Diba? Patuloy tayo sa balita. At mamaya atin i-analyze to kung ano to. Anong kabalbalan itong pinagsasabi ni Saldico. In a 5-minute video released by his office, Poe also alleged that he was going to be used as a scapegoat against corruption and a poster boy for their lies over the flood control scandal. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion project. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Ayan, so klarong-klaro na scripted yan mga kababayan. What the President wants, he gets. Kung komisyon ng pag-usapan, kung ang mga congressman ay magpag-komisyon, bakit walang komisyon ng Presidente? Di ba? Tapos, yung insertion, saan ba yun mapunta, di ba? Kay Bongbong Marcos ba yun? Klarong-klaro naman na yung sinasabi niya ay wala talagang mga ebidensya yan. At ngayon, kapag babalik yan dito sa Pilipinas, talagang susunugin yan sa Senado. Pati sa Kongreso, gawing litson yan, dilitsonin yan.
nasa hot seat siya, malilitson siya kasi wala siyang mga ebidensya sa pinagsasabi niya. Kahit kay Martin Romualdez ay wala siyang maipukol na isyo dahil malinis si Martin. Wala tayong makitang bumili ng barko, ng eroplano, ng fighter jet, kung ano-anong jet plane, na private jet plane na katulad niya, katulad ni Saldico, ang dami-daming eroplano niyan. Grabe. Walang ganun si PBBM eh. Presidente, walang helicopter. Diba? Presidente, walang mansyon. Presidente, walang private jet. Kung magbiyahe, yung sasakyan niya, talagang yun naman yung talagang sasakyan ng presidente na aeroplano. At hindi bago yun, luma. Kaya kayo maniniwala ba dito mga kababayan sa kabulastugan ng sinasabi nito ni Saldico? Ako ay wala. Hindi ako maniniwala diyan dahil hindi sana halungkatin ni PBBM ang isyu ng flood control. Kasi yung mga insertion babalik sa kanya eh. Kung siya talaga yung mastermind yan, bakit ibunyag niya yung mga insertion? Bakit ibunyag ni PBBM ang flood control scam? Ibabalik yun sa kanya. Kaya hindi. Sa analysis ko, wala dyan si PBBM. Wala. Dahil bakit niya ibulgar yung mga magnanakaw? Kung kasama siya sa magnanakaw, alam niya na ituturo siya eh. Dapat pinabayaan niya na yun. Kung kasama siya doon, dapat hindi niya iano yun, di ba? Ipalabas sa publiko yung mga ebidensya na katulad sa DPWH. Kaya maling-mali, hindi totoo, fake news tong ginagawa nito, tong Saldico na to, mga kababayan. Anong maisabi nyo? Anong masasabi nyo mga ka-Golden Boy, mga kababayan? Paki-comment na lang sa ating comment section down below. At siya nga pala, meron akong dalawang channel na ginagamit ngayon na doon ako nag-upload konti para sa mga ganitong political issue. Yun yung Art Lover Millennials, tsaka the Good News Daily TV. Good News Daily TV. Pero yung Art Lover ang araw-araw ko na nilalagyan. Araw-araw ay nandun ako sa Art Lover Millennials. At dito sa ating The Golden Boy ay every other day lang ako mag-upload dito or once a day kasi mamimiss ko yung mga comments nyo. Mamimiss ko kayo mga kababayan. Ako'y nagpapaalam na hanggang sa muli. Ingat ang lahat.